Itong linggong to, alam ko celebrate natin yung Bible Week ba? O Bible Sunday? Celebrate natin yun. So, pinag-usapan na nila Biblia, punta na tayo doon. Pag sinabi mo kasing gospel, ang ibig sabihin nito sa Tagalog ay mabuting balita. Mabuting balita kasi nagbibigay ito ng pag-asa. Sa binasa kanina ni Isaiah, I have come to bring glad tidings to the poor, set captives free, a year favorable for the Lord. So, ibig sabihin, ang Israel noon, nasa oppressed sila. So, siya ang tagapagligtas. Pero iba iniisip ng mga Israelita noon. Pero yon ang kanyang misyon. So, kung titignan natin, yung binasa natin kanina, di ba tayo, ang Thousand Oaks, meron tayong mission and vision. Ito mission ni Jesus. Ito yung kanyang gagawin sa lupa na pinuntahan niya, na kinasama niya tayo at naging kaisa natin dito para magbigay pag-asa sa ating lahat. So, mamaya babalikan ko yan. Mabuting balita, nagbibigay pag-asa, nagbibigay buhay, kasi bibigyan tayo ng panibagong pag-asa ng bagong buhay. Ang salita ng Diyos ay napaka-makapangyarihan. So, there is power in words. Tayo wangis at larawan ng ating Panginoon. Meron tayong salita. Ang tanong lang po, pagka tayo ba nagsasalita, nagbibigay buhay? O nagbibigay kapahamakan, mental health issues, bibigay kamatayan sa pananalita natin? It is not only the words that you say, pero the manner that you say it. Nagbibigay buhay ba tayo? So tanungin lang natin ang sarili natin kung tayo ba ay mabuting balita din sa ating mga pamilya, sa ating mga kasamahan, o nagbibigay tayo ng problema sa mga kasamahan natin. So something to think about. Pangalawa, paano naman, ano naman yung magagawa ko para magbigay buhay? Tayo mga Kristiyano, di ba? So pagka Kristiyano tayo, tayo ay mga followers ni Jesus, learners ni Jesus. Kung ano yung ginawa ni Jesus dito, meron tayo ding misyon na sumunod sa Kanya. Hindi nga lang siyempre pareho ni Jesus, Diyos yun eh. Pero in our own small way, pwede tayo magbigay ng pag-asa. So ano sinasabi ni Isaiah kanina? Sabi ni Jesus, di ba? Siya nagbasa, "The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to bring glad tidings to the poor. He has sent me to proclaim liberty to captives and recovery to the sight to the blind, to let the oppressed go free." So, pwede ba natin gawin yun? Kaya ba natin yun? Pwede, di ba? Paano? Ano yung sinabi niya na to let the oppressed go free? Pagka tayo ay mga kasama natin may kasalanan, napapatawad ba natin? Mapagpatawad ba tayo? O hysterical pa? Nagbibigay ba tayo ng buhay? Pangalawa, yung proclaim liberty to captives. Tayo ba mapagbigay? Mapagbigay ba tayo? Kahit sa pamilya man lang natin. Tayo ba ay may mercy and compassion? Paano yun? Paano yung mercy and compassion na to? Yung alibughong anak, yung kwento. May kasalanan yung anak. Hinintay pa bang mag-sorry? The fact na lumapit, inakap na. Ganun din ba tayo? O pagka kunyari nagkamali anak natin, palo dito, palo doon, dos puntos, kahit anong mahagip mo, papalo mo sa anak mo. Meron ba tayong ganito? Para sa akin, ito yung message dito. Kasi yung taon na to ay Jubilee year. Ibig sabihin, nakabase ito sa Sabat. Yung pinuntahan ni Jesus na sinagoga, araw ng pamamahinga o Sabbath day. Yung ano ba yung Jubilee year? Sabbatical year, tawag na sabbatical year, 7 taon yon. Yung 7 nun, 7 times 7, 49. Pinagdiriwang ang Jubilee year every 50 years. 7 times 7, 49 hanggang 50th year. Yan yung Jubilee year. Ano bang significance nito sa buhay ng mga Hudyo dati, sa buhay natin? Tingin ko dapat pati sa buhay natin ginagamit ito. Ito yung reset. Lahat ng alipin, makakalaya.
lahat ng merong mga lupain nung araw na sa inyo, kunyari, Kalilaben, may malaki kang lupain, kunyari, sa kasamaang palad, kinailangan mong ibenta o sanla. Ibabalik sa iyo nang hindi mo kailangan bayaran. Ano pa nangyayari doon? Lahat ng may atraso, pinatawad lahat ng atraso. Lahat ng utang, lahat pinatawad yan. Yun yung nangyayari every Jubilee year. Kaya reset yan. Tapos yung lupa, hindi nyo pwedeng trabahuhan. Hindi nyo pwedeng trabahuhin yung lupa. Kung ano yung ibubunga ng mga puno ninyo, yun lang pwede nyo kunin. Pero hindi nyo pwedeng magtanim, hindi kayo pwedeng magbungkal, hindi pwede lahat yon. So ito yung taon ng Jubilee year. Bakit Jubilee? Kasi galing yan sa salitang Yobel. Yung ram's horn, yung sungay, pinatutunog nila yun. Sinihipan nila. Yobel yun. So yun ang Jubilee year. Kasi laging usapin to, di ba? Pinag-usapan namin ni Pongto nung nandun kami. Sabi ko, ito, nakalagay, Porta Sancta. Bakit tayo merong Jubilee door? Pinapaalala sa atin na nung bininyagan si Jesus, sabi, ba bibinyagan si Jesus? Wala naman siya kasalanan. Pero sabi, hindi, gawin natin to kasi we have to fulfill this. Yung pala, nung pagkabinyag sa kanya, nabuksan ng langit. Binuksan niya ang langit. Narinig na uli ang boses ng tatay at bumaba ang Espiritu Santo. Yung pagpasok sa Jubilee door is a representation of the opening of heavens for us people. Meron tayong pag-asang bumalik sa tatay para ang banal na Espiritu manahan din sa atin. So kaya may Jubilee door, aalalahanin natin na binuksan ni Jesus ang langit at tayo may pag-asang muli pumasok doon. Okay? So maraming salamat po. Good morning sa inyo lahat.